Isang bangkay na walang ni isang galos man lang ang nakahandusay sa loob ng isang kabaong na mahigpit ang pagkakasara, palutang-lutang sa ibabaw ng malabong agos ng Ilog Pasig. Ang biktima ay isang bata at magandang babaeng Evie na may marangyang pamumuhay na pinapangarap ng maraming tao. Sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito? Mabubunyag kaya ang tabing ng misteryo sa likod ng malagim na pagkamatay ng batang babaeng ito? Ito ay isang kaso na hindi lamang simpleng pagpatay, kundi isa ring pagbubunyag sa mga pinakamadilim na bahagi ng puso ng tao. Maligayang pagbabalik sa channel, ang lugar kung saan ang mga pinakakalunos-lunos na kaso ay isinasalaysay sa unang pagkakataon. Isang lugar kung saan ang mga pagkakamali ay maaari lamang maitama sa kabilang buhay. Maynila, madaling araw sa pagtatapos ng taong 2024. Tulad ng mga karaniwang araw, si Mang Jose, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may sunog sa araw na balat na tipikal sa isang mangingisda, ay naroon na sa gilid ng Ilog Pasig na palagi niyang pinupuntahan. Sa isang bahagi malapit sa Port of Manila. Inihanda niya ang kanyang mga kagamitan. Kalahating nakapikit ang kanyang mga mata habang nilalanghap ang bihirang sariwang hangin bago pa man magising ang higanting syudad na ito. Biglang may dumaang isang malaking barkong dekarga na lumikha ng malakas na alon na humampas ng matindi sa pampang ng ilog. Hindi sinasadyang itinulak ng alon na iyon ang isang kakaiba at malaking bagay hanggang sa sumabit ito sa makapal na kumpol ng mga water lily malapit sa lugar na kanyang pinagmimingwitan. Dala ng kuryosidad, lumapit si Mang Jose. Parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang kabaong nagawa sa kahoy. Napakabago pa nito at mahigpit ang pagkakasara. Sinasabi ng kanyang kutob na mayroong hindi tama. Nanghihinig siyang nilabas ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang pinakamalapit na presinto ng pulisya. Kumalat ang balita na kasing bilis ng hangin. Sa loob ng wala pang isang oras, ang gilid ng ilog na kanina itahimik ay ngayon ay siksikan na sa dami ng mga usisero. Mabilis na dumating ang puwersa ng kapulisan sa lokasyon at naglagay ng police line upang pangalagaan ang pinangyarihan ng krimen. Ang lahat ay pigil hininga at tensyonadong nanonood habang sinimulang iangat ng special team ang misteryosong kabaong. Ang mga bulungan at haka-haka ay maingay na nadinig. Diyos ko, ano ito? Siguradong isa itong pagpatay. Tinapon ang bangkay para itago ang ebidensya. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa takip ng kabaong na binubuksan ng may matinding pag-iingat. Nang mabuksan ang takip, isang nakakakilabot na katahimikan ang biglang bumalot sa buong madla. Kahit ang mga pinakamatapang na tao ay nabigla at sabay-sabay na napaatras ng isang hakbang. Sa loob ay hindi isang bangkay na nagsisimula ng maagnas tulad ng inaasahan nila, kundi isang batang dalaga na lubhang napakaganda. Nakahandusay siya roon ng napakapayapa na tila ba natutulog lamang. Ang kanyang modernong platinum blonde na buhok ay mahabang nakalugay at kumikinang. Siya ay nakasuot ng baby doll dress na may dalawang manipis na tali, kulay maroon. Maikli at sexy na lalong nagpapalitaw sa kanyang maputi at malinis na balat. Sa kanyang katawan ay walang ni isang galos, walang mga senyales ng panlalaban. Ang kanyang mga damit ay buo at maayos pa rin. Mayroon lamang isang pasa. Isang nakamamatay na pinsala na nakatago sa likod ng kanyang batok. Ipinakita ng paunang pagsusuri sa lokasyon na ang dalaga ay namatay humigit kumulang 7 oras bago siya natagpuan. Isang kamatayang napakabilis, napakalinis at puno ng misteryo. Sa gitna ng pagluluksa, ang kagandahan ng biktima ay lalo lamang nagpalitaw sa kalupitan ng salarin. Agad na inilipat ang bangkay ng dalaga sa Forensic Center ng Maynila. Ang proseso ng pagkakakilanlan ay mabilis na isinagawa. Sa pamamagitan ng propesyonal na pamamaraan, kinuha ang fingerprints ng biktima at itinugma sa data ng sistema ng National Geophysics. Mabilis na nagbigay ang sistema ng nag-iisang resulta. Rhea Santos, 24 taong gulang, nagmula sa Lucena, probinsya ng Quezon. Ang tawag sa telepono na magpapasya sa lahat ay agad na ginawa pagkatapos nito. Sa kabilang linya, ang mga magulang ni Rhea, isang simpleng mag-asawang magsasaka, ay hindi makapagsalita nang marinig ang balita mula sa kapulisan. Agad silang sumakay sa pinakamaagang bus papuntang Maynila. Naguguluhan ang kanilang mga puso habang walang tigil sa pagdarasal na ang lahat ng ito ay isa lamang pagkakamali.
Subalit sa harap ng malamig na salamin ng morgue, kailangan nilang harapin ang pinakamasalimuot na katotohanan sa kanilang buhay. Napaluhod ang ina. Ang kanyang malungkot na pag-iyak ay umalinggaw-ngao sa buong pasilyo. Ang ama, bagamat pilit na nagpipigil sa sarili, ay hindi napigilan ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat. Iyon nga talaga ang kanilang anak. Kasabay nito, opisyal na inilabas ang resulta ng otopsya na nagkumpirma na ito ay isang kaso ng pagpatay. Malinaw na isinaad sa forensic report na ang biktima ay namatay dahil sa matinding trauma sa bungo na sanhi ng pagpukpok ng matigas na bagay sa bahagi ng likod ng liig. Bukod pa rito, walang natagpo ang mga senyales ng panlalaban o pakikipagbuno sa kanyang katawan. Ipinapakita nito na ang salarin ay umatake ng lubhang biglaan at walang awa. Isang special task force mula sa Manila Police District, D, ang agad na binuo upang ibuhos ang buong puwersa sa paglutas ng kasong ito. Nang hinga ng pahayag ng mga investigador, napakakaunting impormasyon lamang ang naibigay ng mga magulang ni Rhea. Sa kanilang paningin, si Rhea ay isang babaeng anak na masunurin. Siya ay nag-aaral ng kursong pharmacy sa syudad upang makamit ang isang magandang kinabukasan. Ikinuwento nila na si Rhea ay napakabuti sa magulang. Kahit nag-aaral pa lamang, regular siyang nagpapadala ng pera sa probinsya para sa gasto sa panggagamot ng kanyang mga magulang na sakitin. Nang tanungin tungkol sa kanyang sosyal na buhay, ang tanging alam lang nila ay may boyfriend ang kanilang anak sa Maynila. Ang lalaking iyon ay mukhang napakabuti kay Rhea, ngunit hindi pa nila ito nakikita kahit isang beses. Kahit ang pangalan nito ay hindi nila alam. Ang lahat ng mayroon lamang sila ay isang malabong larawan tungkol sa isang masunuring estudyante at isang misteryosong kasintahan. Ang kasong ito ay tila nalubog sa makapal na ulap. Umalis sa morgue bitbit ang napakalimitadong impormasyon mula sa pamilya ng biktima, agad na nagtungo ang mga investigador sa isang boarding house kung saan nakarehistro bilang nangungupahan si Rhea, na matatagpuan sa isang masikip na eskinita sa Sampaloc, Maynila. Kabaligtaran sa imahe ng isang masipag na estudyante ng pharmacy na inisip ng kanyang mga magulang, kung ano ang natagpuan ng grupo rito ay nagpinta ng isang larawan na ganap na magkaiba. Isang ikalawang buhay ng biktima na puno ng pagiging komplikado at misteryo. Ang taong nagbigay ng susing impormasyong ito ay ang may-ari ng boarding house, si Aling Nena, isang nasa katanghaliang gulang na babae na mukhang napaka-obserbante at maraming alam. Nang tanungin tungkol kay Rhea, hindi siya nag-atubiling magsalita, mahigit 2 taon nang nakatira rito si Rhea. Maganda nga ang mukha niya, mukhang tahimik, pero napakakomplikado ng pamumuhay niya, Sir Police. Ikinuwento niya na sa araw ay napakabihira niyang makitang pumasok sa eskwelahan si Rhea. Ang iskedul ng kanyang aktibidad ay talagang baligtad. Buong araw siyang mas madalas na nasa loob ng kwarto, mahimbing ang tulog, o gumagawa ng isang bagay na walang sinuman ang nakakaalam. Ngunit kapag nagsimula ng umilaw ang mga ilaw sa syudad, si Rhea ay tila nagbabago bilang ibang tao. Simula bandang 9:00 o 10:00 ng gabi, nagsisimula ng mag-ayos ang bata. Ang kanyang mga pananamit, naku po. Mga bestidang manipis ang tali, napakaikli. Ang kanyang makeup ay napakakapal din, walang mag-aakala na estudyante siya ng pharmacy, patuloy ni Aling Nena. Ang mas lalong nakakakuha ng atensyon ay ang mga taong sumusundo sa kanya tuwing gabi. Hindi lamang iisang tao, kundi napakaraming iba't ibang kabataang lalaki. Lahat sila ay mga binatilyo, kinulayan ang buhok ng iba't ibang kulay, nagmamaneho ng mga mamahaling motor tulad ng Max EVs, at minsan ay mga Kawasaki Ninja na modified na. Ang tunog ng tambutso nito ay napakaingay sa buong kapaligiran. Ngayon ay ito, bukas ay iba naman. Palaging papalit-palit. Nang subukang magtanong ng may-ari, sumagot lamang si Rhea ng pahapyaw na nagtatrabaho siya ng part-time upang makakuha ng pera para maipadala sa kanyang mga magulang. Ang kanyang trabaho, ayon sa sariling pag-amin ni Rhea, ay bilang isang EV sa iba't ibang bar at club sa sentro ng syudad. Ang testimonya na ito mula kay Aling Nena ay nagbukas ng isang ganap na bagong direksyon ng investigasyon para sa special team. Ang imahe ng masunuring estudyante ng pharmacy ay gumuho agad-agad. Ngayon, sa loob ng case file, lumitaw si Rhea Santos ng may bagong pagkakakilanlan.
Isang babaeng easy na aktibo sa gabi gamit ang stage name na Ihi Kim, na may napakaraming komplikadong ugnayan sa mundo ng nightlife sa Maynila. May kaugnayan ba ang kanyang pagkamatay sa sensitibong trabahong ito? At sino sa mga mapormang kabataang iyon ang nakaisip na patayin siya? Ang bagong direksyon ng imbestigasyon na nakatutok sa panggabing buhay ni Rhea Santos ay agad na isinagawa. Nagkanya-kanya ang mga detective sa iba't ibang bar sa sentro ng syudad ng Maynila, ang mga lugar kung saan hinihinalang madalas tumugtog si Rhea gamit ang stage name na Ii Kim. Ngunit ang trabahong ito ay mabilis na nauwi sa dead end. Ang mundo sa loob ng mga lugar ng libangang ito tuwing gabi ay sadyang napakakomplikado. Ang mga relasyon sa loob nito ay mabilis at mababaw. Si Ii Kim ay kilala bilang isang magandang babae, ngunit medyo suplada. Bihira siyang makipag-usap tungkol sa kanyang personal na problema kaninuman. Ang pag-imbestiga sa dose-dosena o daan-daang partygoers na nakasalamuha ni Rhea ay parang paghahanap ng karayom sa isang tambak na dayami. At sa isang syudad na kasing laki ng Maynila, may daan-daan o libu-libong mga lugar na katulad nito. Tila naligaw ang special team sa loob ng isang maze na walang lagusan. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng pinakamahirap na imbestigasyon, isang hindi inaasahang impormasyon ang dumating mula sa himpilan ng Ermita Police Station. Isang lalaki ang mag-isang pumunta sa presinto ng pulisya, humihiling na makausap ang imbestigador upang isuko ang sarili kaugnay ng isang napakabigat na kaso. Nang tanungin kung anong kaso, iniyuko lamang ng lalaki ang kanyang ulo ng napakalalim at bumulong mula sa kanyang lalamunan. "Excuse me po, ang kaso ng dalaga sa loob ng kabaong na inanod sa ilog." Ang buong miyembro ng Special Task Force ay agad na inutusang bumalik. Ang suspect na hirap nilang hinanap sa magarbong mundo ng nightlife ay hindi pala isang anak mayaman, kundi isang lalaking may simpleng pananamit na mag-isang pumunta sa presinto. Siya ay si Julio John Soriano, 34 taong gulang, nakatira sa Pandacan, Maynila. May-ari ng isang maliit na pagawaan ng kahoy. Sa silid ng imbestigasyon kaharap ang mga batikang imbestigador, si Julio ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Nakaupo siya roon. Ang kanyang dalawang magaspang at kalyadong kamay na tipikal sa isang karpintero ay magkakuyom at sinimulan niyang ikwento ang buong istorya ng kanyang buhay. Isang istorya na puno ng pag-ibig, pait at krimen. Isa akong karpintero. Ang buhay ko bago ko nakilala si Rhea ay umiikot lamang sa paggawaan ng kahoy at sa gifi, kung saan ako nagtuturo ng arnis sa mga maliliit na bata tuwing gabi. Lampas 30 na ang edad ko, wala akong mga matataas na pangarap. Umaasa lamang na makahanap ng isang matino at mabuting babae. Pagkatapos ay magpapakasal kami, magkakaroon ng ilang mga anak, at mamumuhay ng tahimik. Pagkatapos ay lumitaw si Rhea. Nagtrabaho siya ng part-time sa isang coffee shop malapit sa paggawaan ko. Mula pa noong unang beses kong makita ang kanyang ngiti, alam kong tinamaan na ako. Isang estudyante ng pharmacy, bata, maganda, at ang paraan niya ng pagsasalita ay nakakaaliw. Ako, isang magaspang na karpintero, ay naglakas loob na magpakilala. Ang aming pag-ibig ay nagsimula ng ganoon. Minahal ko siya ng buong buo sa lahat ng meron ako. Hindi ko gusto na si Rhea ay maghirap o magpakapagod sa pagtatrabaho. Sabi ko sa kanya, tumigil ka na sa pagtatrabaho, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Hayaan mong ako na ang mag-asikaso sa lahat. Ako ang magbabayad ng upa sa boarding house, pera sa matrikula, at ang gasto sa kanyang pamumuhay. Nang makita kong nahihirapan siyang magbiyahe, nag-ipon ako ng pera at ibinili ko siya ng isang bagong motor na Honda Click. Hindi ko naramdaman na nalugi ako kahit kailan dahil inisip ko na ako ay namumuhunan para sa magiging asawa ko, para sa ina ng mga anak ko balang araw. Ang unang 2 taon para sa akin ay ang mga pinakamasayang panahon. Pero pagkatapos, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Nagsimulang dumistansya si Rhea. Naging mas madalang siyang magkwento tungkol sa kanyang eskwelahan. Madalas siyang magalit sa akin dahil sa mga maliliit na dahilan. Ang aming pag-i-date ay lalong dumalang. Palagi niyang sinasabi, busy ako sa school. Pagod ako, gusto ko nang matulog ng maaga. Naniwala ako. Pero ang instinct ng isang lalaki, ng isang martial artist, ay patuloy na nagsasabi na may isang bagay na hindi tama.
Nagsimula akong magmasid at ang pinakakinakatakutan ko ay nangyari. Isang gabi matapos mag-text si Rhea na nag-good night, hindi ako natulog. Naghintay ako sa isang nakatagong kanto malapit sa kanyang inuupahan at nakita ko siya, isang binatilyo na nagmamaneho ng isang modified na NMAX ang dumating upang sunduin siya. Ang puso ko ay parang piniga. Sinubukan kong lokohin ang aking sarili. Iniisip ko na baka kaibigan lang iyon. Pero pagkatapos ay dumating ang ikalawang gabi, ang ikatlong gabi. Kasama ang iba't ibang mga binatilyo. Nagtanong ako kay Aling Dena at kinumpirma niya ang aking mga takot. Ang bagay na ito ay nagaganap na sa loob ng huling isang taon. Ang rurok nito ay ang araw na iyon. Ang araw na gumuho ang mundo ko. Nakita kong hindi pumasok sa eskwela si Rhea. Nakasuot siya ng maluwag na damit, nag-book ng angkas papunta sa magkaibang direksyon. Sinundan ko siya ng palihim. Pumasok siya sa isang klinika ng mga buntis. Naupo ako sa sari-sari store sa kabilang kalsada. Ang puso ko ay durog na durog. Pagkalipas ng humigit kumulang 1 oras, nakita ko siyang lumabas. Namumutla ang kanyang mukha na inaalalayan ng isang nurse. Hindi ko na kaya. Pumasok ako at gumawa ng iskandalo. Gusto ko lamang itanong ang isang bagay sa kanya. Bakit mo nagawang gawin ito sa akin? Pero hindi niya binigay sa akin ang pagkakataong iyon. Sa gitna ng karamihan ay tiningnan niya ako na parang isang estranghero. Sumisigaw na baliw ako na hindi niya ako kilala. At nagbanta na tatawagin niya ang gwardiya. Ang tingin na iyon, ang boses na iyon, ang siyang pumatay sa pag-ibig sa loob ko. Umalis ako nang hindi lumilingon sa likod. Halos 1 taon kong sinubukang kalimutan siya. Pinaging busy ko ang aking sarili sa trabaho, nag-ukit ng kahoy buong araw, at sa gabi ay ibinuhos ko ang buong lakas ko sa pag-ensayo ng mga galaw at pagtuturo ng arnis. Inisip ko na nagtagumpay na ako. Hanggang sa isang araw ay tumunog ang telepono ko mula sa isang hindi kilalang numero. Si Rhea iyon. Umiiyak siya. Sabi niya nagkamali siya, humihingi ng tawad sa akin. Ikinuwento niya na ang buhay niya ay mahirap. Walang trabaho. Samantalang ang kanyang mga magulang sa Quezon ay may malubhang sakit. Kailangan niya ng pera. Pagkarinig ko sa salitang magulang, lumambot muli ang puso ko. Isa rin akong anak. Naiintindihan ko. Inisip ko, sige na nga. Isipin ko na lang na tumutulong ako sa taong naghihirap. Isipin ko na lang na binabayaran ko ang mga natitirang emosyon na minsan nang umiral. Nag-transfer ako ng pera ng ilang beses. Isang halaga na hindi maliit na pinaghirapan kong ipunin. Kumbinsido pa rin ako na ang pera ay ipinadala sa Quezon. Hanggang sa hindi ko sinasadyang natuklasan ang katotohanan. Ang pera ay inilipat ng direkta sa account ng isang nagngangalang Gabriel Perez. Natigilan ako. Naaalala ko ang pangalang iyon. Iyan ang binatilyo na narinig ko mula sa kwento ng mga kaibigan ni Rhea. Ang lalaking nakipagrelasyon kay Rhea sa panahon na kami ay magkasintahan pa. Lumalabas na minsan pa, naging isa akong hangal. Ang aking awa, ang aking respeto sa mga magulang na aking iginagalang, ang lahat ng ito ay lantarang ginamit niya at ng kanyang bagong boyfriend upang perahan ako, upang bayaran ang mga utang nila sa pagwawaldas. Sa oras na iyon, ang nasa isip ko ay hindi na ang sakit. Ang pag-ibig ay patay na mula pa noong araw na iyon sa klinika. Ang nandyan na lamang ngayon ay ang galit, ang labis-labis na pakiramdam ng pagkabastos. Ang dignidad ng isang lalaki na nyurakan ng paulit-ulit. At alam kong hindi na ako maaaring manahimik. Kailangan ko silang harapin minsan para sa habang buhay. Pagkatapos kong malaman na niloko na naman nila ako, hindi na ako nakaramdam ng sakit, muling nagsalita si Julio. Ang kanyang boses ay patag, ngunit nagtatago ng nagbabagang galit. Ang natitira na lamang ay ang dignidad ng isang lalaki na tinapakan. Nang gabing iyon bandang 10:00. Nagmotor ako ng direkta sa kwarto ng boarding house na tinitirhan ni Rhea at ng lalaking iyon. Hindi na ako nag-isip pa, ang alam ko lang ay kailangan kong tapusin ang problemang ito. Sinira ko ang pinto at pumasok. Nagulat si Gabriel nang makita ako, pero naging mayabang pa rin. Hindi na ako nagsalita pa, sumugod agad ako at binugbog siya. Gusto ko lamang siyang bigyan ng leksyon. Binabalaan siyang lumayo sa akin.
Pagkatapos ay lumingon ako kay Rhea. Minura ko siya ng mga pinakamagasapang na salitang naiisip ko. Sabi ko mula sa segundong ito ako at siya ay wala ng anumang koneksyon. Pagkatapos ay umuwi ako, huminto sandali si Julio upang huminga ng malalim. Akala ko tapos na ang lahat. Bumalik ako sa pagawaan, isinara ang pinto, gusto ko lang matahimik, pero nagkamali ako. Humigit kumulang 2 oras ang lumipas, narinig ang malakas na pagkalabog sa pinto. Binuksan ko iyon at bago ko pa man makita kung sino ang tao. Isang pepper spray ang direktang inispray sa mukha ko. Nagdilim ang aking mga mata, napakahapdi at hindi ko maidilat. Narinig ko lamang ang boses ng pagmumura. Ang boses ni Gabriel. May hawak siyang kutsilyo at sumugod hinihiwa ako ng ilang beses. Sinubukan kong idilat ang aking mga mata at nakita ko sa likuran niya si Rhea. Nakatayo siya roon habang hawak ang lata ng spray. Talagang gusto nilang dalawa na patayin ako. Sa sandaling iyon ang lahat ay instinct. Ang instinct ng isang arnisador na nag-ensayo ng maraming taon ang siyang nagligtas sa akin. Bagamat walang makita. Nagawa kong sipain ang kamay ni Gabriel na maihawak ng kutsilyo at umatras ng mas palalim sa loob ng pagawaan. Ang aking kamay ay nakadampot ng isang piraso ng mabigat na matigas na kahoy. Sa loob ng masikip na espasyo ng pagawaan ng kahoy. Nagawa ko lamang na iwasiwas ang kahoy nang walang pinipili para ipagtanggol ang sarili ko. Tinamaan si Gabriel sa aking pagpalo at siya ay nawala ng balanse. Eksakto sa sandaling iyon, sumugod si Rhea mula sa likuran, niyakap ako ng mahigpit upang pigilan ako para makatake ang kanyang kasintahan. Bilang isang reflex upang ipagtanggol ang sarili ko, upang makawala, inilabas ko ang lahat ng aking lakas, naniko ako papunta sa likuran. Pagkatapos ay umikot ang aking katawan at inihampas ang kahoy ng napakalakas. Nabasag ang boses ni Julio. Iniyuko niya ang kanyang ulo ng napakalalim. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Narinig ang isang buk na tunog na tuyo at malakas. Ang tunog na iyon. Marahil habang buhay ko man ay hindi ko na makakalimutan. Lumuwag ang pagkakayakap ni Rhea at bumagsak siya sa sahig. Si Gabriel na nakakita nito ay labis na natakot. Tinamaan din siya ng isa pang palo mula sa akin, kaya nawalan siya ng malay sa mismong lugar. Isang katahimikan ang biglang bumalot sa pagawaan. Lumuhod ako at inuga ang katawan ni Rhea. Tinatawag ang pangalan niya, pero huli na ang lahat. Binalot ng matinding gulat ang buong sarili ko. Nakapatay ako ng tao. Napatay ko si Rhea. Lumingalinga ako sa paligid ng pagawaan ng puno ng desperasyon at ang mga mata ko ay napadako sa isang kabaong nagawa sa kahoy na nakakatapos ko lang gawin para sa isang parokyano. Isang baliw na ideya ang lumitaw mula sa isang Amerikanong pelikula na kakatapos ko lang mapanood. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas upang iangat ang bangkay ni Rhea at ilagay ito sa loob. Maingat ko pang inayos ang kanyang buhok. Inayos ang kanyang damit. Ang luha ko ay patuloy sa pag-agos. Isinara ko ang kabaong at pagkatapos ay ginamit ko ang aking motor na may 3 gulong, mag-isang dinala ang kabaong sa gilid ng ilog Pasig sa isang lokasyon na tahimik. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, itinulak ko ang kabaong sa malamig na agos ng tubig. Nang bumalik ako, nawala na si Gabriel. Natauhan na siya at tumakas. Ang sumunod na testimonya ni Julio ay nagpinta ng isang tanawin na nakakapagtakang kalmado. Bago dumating ang bagyo, umuwi siya sa kanyang probinsya sa Malolos, kung saan ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng isang mas malaking pagawaan ng kahoy. Kinumusta niya ang kanyang mga kapatid, masayang kumain kasama ang pamilya ng may init, at pagkatapos ay binisita ang kanyang nakababatang kapatid na babae na may asawa na at nagmamay-ari ng isang tindahan ng sariwang bulaklak. Pagkatapos nito, bumalik si Julio sa Maynila, nagtungo sa isang elementarya upang makipagkita sa kanyang mga maliliit na estudyante sa Arnis at malungkot na inihayag na siya ay titigil na sa pagtuturo. Inayos niya ang ilang mga personal na bagay, nilinis at inayos ang kanyang pagawaan ng kahoy, pati na rin bumati sa mga kapitbahay na naging bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng higit 10 taon. Ginawa niya ang lahat ng mga simpleng bagay na iyon bago siya tuluyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Sa isang gabi sa Maynila na sinasabayan ng ambon. Nag-book siya ng angkas.
Nang makarating sa destinasyon, nagtanong ang batang driver, "Gabi na po ano pong gagawin niyo sa presinto, boss?" Ngumiti ng mapait si Julio, dumukot sa kanyang wallet at ibinigay ang lahat ng natitirang pera niya, halos 2,000 piso, sa driver. Tinapik niya ang balikat ng binata at sinabi, "Susuko na ako. Galingan mo sa trabaho, ha, boss?" Pagkatapos ay tumalikod si Julio, naglakad ng diretsyo sa loob, at isinuko ang kanyang sarili sa batas. Makalipas ang ilang buwan, idinaos ng Manila Regional Trial Court ang unang pagdinig ng kaso ni Julio Soriano. Ang buong silid hukuman ay tahimik nang basahin ng presiding judge ang hatol. Ipinahayag ng korte na ang ginawa ni Julio Soriano ay napakabigat at kumitil ng buhay ng ibang tao. Gayunpaman, isinaalang-alang din ng panel ng mga hurado ang mga mitigating factors. Ang akusado ay may talaan ng mabuting asal at hindi pa nahahatulan noon. Ang kasong ito ay nangyari na ang malaking bahagi ay dahil sa pagkakamali ng panig ng biktima na kasama si Gabriel Perez ay aktibong pumunta sa tirahan ng akusado upang umatake ng una. Ang ginawa ng akusado ay isang anyo ng pagtatanggol sa sarili, ngunit lumampas na ito sa limitasyon na pinapayagan. Pagkilos ng sapilitang pagtatanggol sa sarili na lumampas sa limitasyon na nagresulta sa pagkamatay. Pagkatapos noon, gumawa rin ang akusado ng pagkilos ng pagtatago ng krimen at pagtatapon ng bangkay sa pamamagitan ng paglalagay nito sa loob ng kabaong at pag-anod nito sa ilog na nagdulot ng pagkagambala sa lipunan. Ngunit matapos gumawa ng krimen, ang akusado ay sumuko at matapat na inamin ang lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos magdeliberasyon, ang panel ng mga hukom ay nagbaba ng parusang 1-0 taong pagkakakulong kay Julio Soriano para sa krimeng pagpatay ayon sa Artikulo 249 ng Revised Penal Code o Samantala, si Gabriel Perez matapos madakip sa Baguio habang nasa pagtakas, ay nilitis din sa isang hiwalay na pagdinig at tumanggap ng parusang 3 taong pagkakakulong para sa krimeng malubhang pisikal na pananakit ayon sa Artikulo 263 ng Ang hatol na ito ay isang mabigat na parusa, ngunit nagsisilbi ring isang mahalagang babala para sa lahat ng tao tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtataksil, galit at karahasan. Salamat sa pagsubaybay sa buong serya ng kasong ito sa channel. Ang kwento ni Narhea Santos at Julio Soriano ay hindi lamang balitang kriminal, kundi isa ring mahalagang aral tungkol sa buhay. Ipinapakita sa atin ng kwentong ito na sa likod ng materyal na karangyaan ay maaaring magtago ang mga bitag na puno ng tukso. Ang kasinungalingan at pagtataksil sa pag-ibig ay maaaring magtulak sa isang tao sa pinakamadilim na hangganan ng kanyang emosyon. At ang isang sandali lamang ng pagkawala ng kontrol sa galit ay maaaring sumira sa buong buhay.